course, ang perception ng investor diyan ay incompetent, no, yung ating mga nasa gobyerno. Yung mga, that is a signal of incompetence, Admar. No? The fact na pumunta sila doon in person, ano, yung kanilang nakuhang deal hindi maganda, no? That reflects incompetence ng mga tao. Unfortunately, I have to call it like it is. It's incompetence. And siyempre makikita yan ng investor, that speaks broadly with our government. Kung yung mga negotiator ay incompetent, yung leaders ay incompetent itong gobyerno. Now, if I'm an investor, would I be willing to invest my money sa isang bansa that is being run by incompetent people? Regarding sa kredibilidad ng ating bansa, Doc, ano? Kasi syempre nakikita to sa buong mundo ngayon itong nangyaring pagkikita ni Marcos Jr. at ni President Trump, kasi in-invite din ata yung iba't ibang country or ibang bansa sa mundo. So, ano ang magiging epekto nito sa mga investors? Masamang pangitain ba ito dahil ganito ang nangyari? Medyo negative po kasi para sa ating mga Pilipino, negative itong pagpunta ni Marcos Jr. diyan sa Amerika. So, alam natin na walang gusto mag-invest sa atin. So now, nangyari ito, mas lalo bang mawawala ng pag-asang makakuha tayo ng mga investors sa Pilipinas? Maganda, Master Judea, nabanggit mo yung mga investor. No? Yan yung mga foreign direct investment. Kasi yung sinasabi ng mga Marcos apologists ngayon is that nung panahon daw ni FPRRD, yung mga investment pledges galing sa China hindi raw nag-materialize. No? Nakita ko dyan, papangalanan ko na si Sub-Sahara. No? Sabi ni Sub-Sahara, ano daw, yun daw mga investment nung panahon ni Tatay Digong galing China wala daw, no? Palagay ba niya yung sa mga investment na galing sa US magmamaterialize din? Yes. 3 taon na si Marcos Jr. na nakapwesto. And yet what we're seeing is a decline ng foreign direct investments. Yes. Kung papunta tayo ng US, no? Ibig sabihin, dapat yung mga pinanggagalingan natin ng FDI galing sa US, bakit declining yung FDI? Correct. Hindi ba? So, ang problema kasi dito sa mga kaibigan natin, ano, na dati ayaw kay Marcos, ngayon mga Marcos apologists na, no? Mga tawag natin diyan yung kinain yung kanilang mga sinuka. Yes. No? Ganyan na sila ngayon. Ang nangyari diyan is hindi nila naiintindihan, Master Judea, ang economics. Hindi nila naiintindihan. Kasi ang dapat na nalalaman nila diyan is that ang FDI kasi is a function of many variables. Kasama dyan halimbawa political stability. Kasi gusto ng mga investor na maayos yung political climate sa bansa. Anong ginawa ni na Marcos Jr.? Hinabol nila yung mga, they went after the Dutertes, they went after the friends of FPRRD, people who were defending FPRRD, they went after them. So clearly may issue pang politika. Ikalawa, economic. Hindi nila hanggang sa ngayon, hindi nila in-address yung mga issues that matter to investors, kagaya halimbawa ng mataas na singil sa kuryente. Di ba? Ang tagalan niya sinasabi niya, bababa ang presyo ng kuryente. Hanggang ngayon, mahal pa rin ang singil sa kuryente. Yes. That turns off investors. Isama mo pa, Master Judea, yung safety and security mismo ng mga investor. Yes. Di ba? Ang dami nagsasabi ngayon na they feel not as safe now as back when FPRRD was the president. Wala hindi ramdam nila hindi sila safe, no? At syempre, yung mga other conditions hindi pa na-address ng gobyerno ito to attract foreign investment. Kaya nga akala ko ba US is our partner, no? US should be the number one country na nagko-grow in terms of investment, and yet what we see is that FDI is declining. No? Yes. So, kumbaga, ang kinakailangan talaga dito, Master Judea at Admar, is ma-address ni Marcos Jr. yung mga factors na nabanggit ko, no? Para ma-attract yung investment, and combine niya yan with diversification. Hindi lang tayo pwedeng sa US kumuha ng investment. Marami pa ibang bansa na pwedeng pagkunan ng investment. China is just there, sitting in the corner. Bakit hindi tayo makipagkaibigang muli? Akala ko ba Master Judea, ang ating foreign policy ay independent. Kama. So binanggit ni Marcos Jr. yun dun sa nung tinanong siya ni Trump. Sabi niya kasi yung naintindihan ko na ikaw, Donald Trump, ang gusto mong
approach mo para sa ikabubuti ng mga Amerikano. Kaya kami naman, ang aming policy is mayroon kaming independent foreign policy. Nung napakinggan ko yun, sabi ko, ha? Like independent foreign policy daw? Bakit puro tayo pivot sa US at bakit natin inaaway ang China? Akala ko pa independent tayo. Mas independent pa nga ata yung US atin kasi nakikipag-deal sa lahat. At speaking of deal, ang Thailand din pala ayaw din ng zero na ano. Yes. Ayaw din nila ng zero na taripa sa mga exported ng mga produkto mula Estados Unidos. Pero sa tingin mo ba, Doc, bahagi ito ng gaano kagaling talaga itong si Trump? Kasi parang at the end, nadagdagan pa rin niya yung mga bansa, parang meron siyang alam mo yung parang pinaka-limit, at least meron siyang dagdag, no? Halimbawa, kagaya nito, galing sa 17 tayo, naging 20, ending 19. Yung iba, halos kapareho natin, 19, 20. Nandiyan lang naglalaro. Yung iba naman, mataas. Parang akala mo ang laki, significant ng ano, pero pareho pa rin na yun, Doc, na resulta pa rin. Parang part ng strategiya talaga ni Donald Trump ito. Kasi halos lahat pareho ang ano halimbawa, dito sa with Indonesia, halos magkapareho lang yung ating taripa, pero yung taripa naman mula sa Estados Unidos papasok sa kanila, same din na zero. Parang halos ganun po. Ano nakikita mo, Dok? Okay, so dalawang sasabihin ko dyan. Una is yung zero. So zero yung reciprocal tariff ng Indonesia going to US. Ano? So kumbaga pagka mag-i-import ang Indonesia from the US, zero tariff yun. Tayo, meron din tayong ganun. But ang naging reduction natin, 1% lang. Ang naging reduction nila mas malaki. I think that may mga numbers ako nabanggit kanina. So yung reduction nila was 13%. So kumbaga hindi talaga pantay. Ano? Hindi lang yung Admar. Nabanggit mo pa na magaling talaga si Donald Trump. Okay, granted, sige, magaling siya dahil napilit niya ng mga bansa na magbayad ng taripa sa Estados Unidos. Pero, makikita natin, pwede ka pa rin tumawad kay Donald Trump Nagawa ng Japan, Admar, na tumawad. Ang tawad ng Japan is from 24, naging 15. Tayo nga 19, di ba? So mas mababa pa, naging 15. So pwede pang tumawad. And I think the Japanese did their homework properly kasi nakatawad pa nga sila. Tayo, ang ginawa ni Marcos Jr., nakabarong pa siya doon kasama yung mga kanyang mga great many representatives, nandun sila lahat. You know, I think these people were there, but I think they didn't do their homework talaga properly. Kasi kung nagawa nila yan, kagaya ko at ng mga ibang economist sa Pilipinas, inaasahan namin talaga, Admar, was 10%. Hindi tama ka, hindi talaga pwedeng maging zero. No, kasi nga, ang gusto talaga ni Donald Trump may kabig. Kumbaga, walang magiging zero. No? Lahat kayo, more than zero. Pero ang inaasahan ko was 10% at hindi yun nangyari. Kaya sabi ko, nako, hindi ginawa nila they didn't do their homework properly yung mga negotiators. Ang nasa website ngayon ng the White House is yung resulta ng joint statement on framework for US and Indonesia agreement. Nandito na yung mga ilan sa mga detalye. Ang hinahanap ko ang Pilipinas, wala pa Wala pa. Dito maraming mga detalye. Pero nauna ang Pilipinas, nandoon pumunta mismo ang Pilipinas sa Estados Unidos. Tapos mas nauna pa itong nailabas itong patungkol dito sa Indonesia. Pero dito napatunayan ni Marcos Jr. na mali yung sinabi ni former President Duterte, Master Judeado. Kasi sabi ni former President Duterte, weak president. Sabi ni Trump, tough Tough pala to Mali pala si PRRD dito. Mali si PRRD. Pero yun nga, hindi po tayo yung nang-uto. Tayo po yung nauto. Sila pala, hindi pala tayo. Sila yung nauto. Balikan ko lang yung ano ang dating nito sa mga negosyante pag ganito na-expose? Actually, na-expose na ito. Hindi lang ito na-expose sa locally, domestic. Na-expose sa buong mundo na ganito pala ang klase ng negosasyon or pakikipagnegosasyon ng Pilipinas. Ano ang maaring interpretasyon nito sa mga negosyante, Doc?
ay ganito pala yung ano natin, pumunta dito na napakarami, ang dami pang mga sinabi, tapos ganito lang pala yung resulta, merong hindi tugma, yung sinasabi niya na ginigiit nila yung independent foreign policy, siniraan ang China doon sa Estados Unidos, tapos sabi naman ni US President Trump, maganda yung relasyon namin with China, pwede rin, wala akong problema sa iyo kung maganda ang relasyon ninyo, kasi pwede mo rin na to make Philippines great again, parang kagaya dito sa Amerika. Anong nabasa mo dito sa mga negosyante, Doc, na ay ganito pala yung presidente natin? Well, of course, ang perception ng investor diyan ay incompetent, no, yung ating mga nasa gobyerno. Yung mga that is a signal of incompetence, Admar. No? The fact na pumunta sila doon in person, yung kanilang nakuhang deal hindi maganda, no? That reflects incompetence ng mga tao. Unfortunately, I have to call it like it is. It's incompetence. And siyempre makikita yan ng investor, that speaks broadly with our government. Kung yung mga negotiator ay incompetent, yung leaders ay incompetent itong gobyerno. Now, if I'm an investor, would I be willing to invest my money sa isang bansa that is being run by incompetent people? Hindi ba? So, kumbaga, magkakaroon ng pagdududa ang mga investor in terms of yung kalidad mismo ng governance na meron tayo. No? So, kumbaga, hindi it doesn't speak well, no, of our country, kasi by extension, Admar, reflection din yan sa mga Pilipino kasi if we keep electing these people, that reflects sa atin, no, sa inyo diyan, yung mga bumoto, no, na people keep electing yung leaders of this quality, no? And of course yung mga inappoint ng mga negotiate incompetent din, that reflects sa kanila, no. Kaya nga, alam mo, ang nakikita ko dito na dapat na gagawin ng ating Pangulo is consider actually firing itong mga nagne-negotiate na ito. Kasi alam mo, Admar, sa private sector, Master Judea, sa private sector, pagka incompetent, sisisantihin kayo. Correct. Hindi pa, pag hindi ka na nagdadala ng kita at profit dun sa company, tapos pinapasahod ka, no? Hindi ka naman nagdadala ng profit sa kumpanya, chuchugihin ka talaga, hindi ba? Sisasantihin ka. And yet these people are still there, no? They're allowed to, kasi nandun pa rin sila sa gobyerno. Opo. Kaya nga this reflects yung incompetence ng mga tao ni Marcos Jr. No, kagaya sa tourism, hanggang ngayon we have the same tourism secretary, and yet hindi naman nami-meet yung targets natin. Kumbaga nakikita ko dito, Admar, on top of the incompetence, the Marcos Jr. government values more loyalty of their people rather than competence sa trabaho. At hindi yun maganda kasi nakikita yan ng foreign investor. No? Ito pa, madagdag ko lang bago ko ipasa sa inyo dyan ulit. Itong nangyayari ngayon, kung talagang si Marcos Jr. Sinusunod yung independent foreign policy as written in the Constitution, this is actually a great time, Admar at Master Judea, to approach China. Kasi we were not able to get a very good deal with the Americans. And China is watching with what is going on. This is a perfect opportunity to go to China and say, you know what, we were not able to get a great deal. Baka kayo'y mabigyan nyo kami ng mas magandang deal. Yun yung dapat na ginagawa ni Marcos Jr. China is a very big economy. And in many respects, it's far larger than the United States. And China is a big market for us. And yet, nandyan lang yan, nasasayang. So, kumbaga, this is the opportune time na lapitan ni Marcos Jr. ang China at makipagkasundo muli sa ating Asian neighbor na China. Kapansin-pansin ko rin, ang mga pag-anggulo ngayon ng balita, kasi may nabanggit kasi si Trump, daw hindi niya pinangalanan, dating administrasyon daw. Parang kumbaga pangit, no? Dahil doon sa ginawa ng dating administrasyon. Pero kung itagpi-tagpi mo lahat, no? Ang basa ko kasi doon sa nabanggit ni President Trump, parang hindi magkakaroon ng ganitong resulta ng negosasyon kung yung past administration ang may hawak. So, kumbaga parang mas lamang tayo kung si President Duterte pala. Kasi eto nga, nautungan niya
ang kasalukuyang presidente, tough negotiator, ganito ganyan, pero still sa mahaba pinagmalaki pa ni Marcos Jr. na tanging treaty ally yata dito sa Southeast Asia. Ito yung resulta. Tapos pinitik ni Trump yung past administration kasi hindi nga ganito yung naging negosasyon, which is napaka-advantage pa rin dito po sa Estados Unidos. Anong masasabi mo doon, Doc? And if ever man na si PRRD ang presidente ngayon, tingin mo ano kaya ang magiging outcome, Doc? Okay, bago po tayo pumunta kay FPRD, sabi ni Sab-Sahara, sabi niya, what if Sara Duterte is the president? Ano kaya kumbaga parang to the effect, no? And I'm paraphrasing here. Ano kumbaga, would Sara Duterte get a deal superior than sa nakuha ni Donald Trump? Ang sagot ko doon is I think with full confidence, if Sara Duterte is the president right now, she would have obtained a better deal than what we have right now. And because very simple, Sara Duterte, I think, knows geopolitics well than the current administration. She knows how to play around. Kumbaga paano mo lalaruin niya mga ibang bansa. She knows that. Now, meron tayong kasabihan that the fruit does not fall far from the tree. If Sara Duterte knows this, of course, the father knows it too. Diba? So kumbaga, if FPRRD is the current president, he would have obtained a better deal than what we have right now. Kung titingnan mo nung 2016, Admar, diba 2016, sino presidente natin? FPRRD. Sino presidente ng Estados Unidos in 2016? Donald Trump. Donald Trump and FPRRD were in good terms. They were, kasi alam mo, pareho silang kumbaga tinitira ng mga progressives at ng mga makakaliwa. Pareho silang tinitira. So they share the same wavelength. No, nagkakaintindihan sila. And nung pagkikita ni Donald Trump at ni FPRRD, although hindi ba nagpunta si FPRRD sa Estados Unidos, pero may mga instances na nagkita sila sa ibang bansa. They have a very warm and cordial relationship. And FPRRD, tanda na kasi si FPRRD, so alam na niya yan kung paano makipag-deal sa mga iba't ibang tao. So sa palagay ko, no, he knows how to deal with Donald Trump. Unlike itong mga tao ni Marcos Jr. sa ngayon ng mga incompetent at hindi naggawa ng kanilang mga homework, kung kay FPRRD tayo, I think we would have received a better deal. And not only that, Admar, kasi ang gagawin dyan ni FPRRD sa palagay ko, kasi, di ba, independent foreign policy, friends to all, enemies to none. Mabait tayo sa China. The fact na mabait tayo sa China, that alone, Admar, is a very big leverage na absent ngayon sa kay Marcos Jr. kasi nga kaaway natin ng China eh. Just imagine if we're friends with China. That alone is a huge leverage na pwede natin gamitin. Kaya nga sa palagay ko, if FPRRD is the president right now and we're in good relations with China, I think we will get a better deal, a far superior deal than what we have right now. Yan tuloy, Admar, pag naiinis ako, napapa-English ako. Ang nakita ko rin kay FPRD kahit noon, maghahanap siya ng ibang source eh. Kumbaga, yes. Minsan na niyang nagawa yan during sa nangangailangan siya ng armas sa paglaban dun sa mga terorista. Ang dami kasi sabi nga niya. Sa Marawi. Marawi na hihingi daw agad-agad ng mga kondisyones, dagdag na kondisyones. Sabi niya, nung nakipag-deal ako sa ibang mga bansa, ni ballpen, walang mga kondisyon. Kung ano yung bayad lang talaga. Kumbaga parang maghahanap ng pamamaraan. Ito kasi parang iginigiit na independent foreign policy pero still nakaalala lang dito sa Amerika. Nakaangkla lang lagi dito, pagmamalaki pa, sisiraan pa yung isang bansa na ano siguro siya no, na friends naman kami. Sabi ni US, friends naman kami. Pwede rin kayo mag-friends, walang problema sa akin. Basta syempre ano niyo yan, yung kung gusto ninyong maging great again yung Pilipinas, nasa sa inyo yan. Kami
kumbaga parang ganun ang nangyari, maghahanap ng pamamaraan ang dating Pangulo. Kung pagbabatayan natin yung nakalipas na administrasyon. Alam mo kung bakit Admar naging ganyan yung outcome? Kasi si Donald Trump at si FPRRD, they shared same idea. At ito yung idea na yan. They're doing what's best for their people. Tama. So si Donald Trump, he's doing what is best for the American people. FPRRD was doing what was best for the Filipino people. Yun yung filosofiya nila ng leadership eh. Kaya tugma sila at they share the same wavelength. Hindi kagaya ngayon na hindi natin alam kung actually hindi natin alam eh. It's very obvious na that itong negotiations na ito, this is not for the Filipino people, Admar at Master Judea. Yes po. The outcome ng naging negotiation na ito ay masyadong paborable sa Estados Unidos. Hindi paborable ito sa mga Pilipino. Kaya nga ang tanong ko kay Pangulong Marcos Jr., Sir, sino po ba talaga ang pinaglilingkuran ninyo? Pinaglilingkuran po ba ninyo ay mga Pilipino o mga banyaga? No, yun lang, tatanong lang naman po kasi hindi po talaga maganda yung naging outcome nitong negotiation na ito. No, masyadong talo ang ating bansa. Talo tayo, no, masyadong lopsided ito to the point na parang halos wala na tayong makukuha in return. No, nakakahiya yung naging resulta nitong negotiation na to, considering na napakaraming effort, no, in terms of pera, no, na nagpunta diyan, gumastos sila lahat, nag-hotel, no, nag-eroplano, tapos ganito lang yung nakuha natin mula sa kanila. So, kumbaga, makukumpara mo talaga kasi Master Judea at Admar, makukumpara mo talaga kung noon at ngayon kay FPRRD at kay Marcos Jr. Talagang totally ibang-iba talaga. No, ibang-iba talaga yung makikita ninyo ng mga outcomes na nangyayari. Doc, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, good night. Good morning. Good morning na pala. Maraming salamat. Oo, maraming salamat sa pag-i-invite muli sa akin, ano, at tayo nakapagkwentuhan tungkol dito sa issue na ito. At ako po'y matutulog na. Okay. Mabuhay po ang Pilipinas. Sana man po magbago na, no, ang lagay ng ating bansa at maging maayos na tayo muli. Salamat po. Maraming salamat, Salamat sa Dr. Michael Batu mula po sa Canada, isang ekonomista.